I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos updates mga kababayan. Ito ay babala po sa ating men in uniform ng mga retired, no? Maaari po kayong kakasuhan sa mga kinikilos nyo po or mga pinupost nyo sa social media. Like for example, ito, basahin ko po sa inyo para kompleto detalyado. But before that, shout out sa mga Marcos Luili supporters, Filipino and OFW. Wag na po kayo magdagdag sa issue ng Pilipinas. Tumulong na lang po kayo, mga retards generals. O ito, basahin ko sa inyo mga kababayan, Sabi dito, retired military generals nagpapakalat ng fake news at humihikayat pabagsakin ng gobyerno, pinag-aralang tanggalin ng pensyon. Ay, buti naman. Maganda po yan. Nang sa ganun mabigyan ng lesson ng mga yan. Ang laki pa naman din ng mga pensyon nila. Gusto niyo ba matanggal yun? Huwag na kayong magdagdag sa problema ng bansa. My goodness. Tapos ng serbisyo nyo. Huwag na kayong masilaw sa mga pera na binabayad sa inyo kung mayroon man. Manahimik na lang kayo. Asikasuhin nyo na lang yung pamilya nyo. Hindi yung nakikipag sausaw pa kayo sa gulo. Ay, nako. Ano mapapala nyo dyan? Ito. Sabi dito, EFP floats possibility of removing retired pension for seditious statement. Diba? Yung mahilig mag-ano dyan. Sabi dito, retired military officials and personnel could be at risk of losing their monthly pension for spreading fake news against the military and making statement that inciting sedition for sure. Okay, lagot kayo ngayon. At a news forum on Saturday, Armed Forces of the Philippines, which is ang AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, said that the AFP is reviewing the military pension system and the possibility of trying retirees under the court-martial amid reports that some retired officers had called on the military to withdraw its support from the President Ferdinand Marcos Jr. Ewan ko ba, ano ba ang goal na gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Sige nga. Ano ba ang gusto nyo mangyari sa bayan natin? Ganito na lang ba tayo? Laging ganyan na lang? Kung sino pa ang pinakamagaling na pangulong mamuno, dinagdagan pa ang allowance ng mga AFP, mga kasundulan natin. Ang daming nagawa, hindi pala away, hindi marunong makipagbardagulan, kundi focus na sa kanyang trabaho. Tapos ganyan lang ang ibalik nyo. Respeto naman sa Pangulo. Grabe kayo. Ito kasi mga retired generals. Well, hindi naman lahat. Gusto kasi nila ito, mga kababayan. Kumakampi sila sa mali. Kasi gusto nila makaupo din magkaroon ng pwesto din sa gobyerno. Ganun yun umiipal sila. Hindi po lahat ng generals na retired. Maganda yun. Pag-aralan nyo, yung mga mahilig makisama dyan sa mga rally ng mga salot, lalo na mga dilis. Sus, Mario Joseph, hindi na lang kayo manahimik at tumulong sa bansa. Grabe kayo, kaya walang asinsong bansa natin kasi ganyan kayo. Diba? Anong gusto nyo? Hindi na magsalita si PBBM para i-expose yung talamak na korupsyon sa bansang ito? Yan ang gusto nyo? Tahimik na lang siya? Hindi niya lilinisan na? Yan ang gusto nyo? Pabayaan na lang ang mga murakot? Yan? Gagawin na lang nating mas maganda siguro gawing batas na lang. Libreng mangurakot. Yan bang gusto nyo? Grabe. Kaya walang asinso kasi ganyan Yan ang malas sa bansang ito. Yung magnanakaw ng pera ng bayan. Yan ang malas. Kaya ganito tayo. Mabuti nga si President Ferdinand Marcos Jr. gumagawa ng paraan Tapos yan ang sukli nyo. Grabe kayo. Wala man lang kayo konsuelo. O kaya, wala naman lang kayo delikadesa sa sarili nyo. Civilian nga po, kategory nila. But ito nga po, sabi natin, since nagre-receive sila ng pensyon, pag-aaralan natin how this will fall into play. Padilla said, they are in the civilian category, but we said that since they are receiving pension, we will study how they will fall into play. Yan. O, diba?
May mga generals na kasama dun sa rally, dun sa kabilang grupo eh. Hindi ko alam kung sino yun. Well, I think wala pa naman ako so far nakita sa kanila na sasabihin oust President Marcos Jr. Pero parang ang dating sa akin, yun na rin yun. Once na kumampik ka kasi sa mga Duterte, yun na yun. Eh ano bang layunin nila? Di ba pabagsakin ng Pangulo? O ano bang layunin nila? Nanggulo sila. Nanunog pa sila noong last 2021. O anong sabi? Sugurin ng Malacanang. So, yan ang gusto nyo? Baka naman mas malala ang mangyayari pag ginawa nyo yan. So, do you think papayag ang majority ng Pilipino na basta-basta nyo na lang tanggalin si PBBM? Yung kakapal naman ng mga apog nyo. Wala kayong dignidad sa pagkatao nyo. Tapos na po ang termino ninyo. Tumahimik na kayo, magtanggap na lang kayo ng pensyon nyo. Magkano ba yun? Correct me if I'm wrong, 160 a month? O mas bababa pa? Or 100? Hindi ako sure Basta ang alam ko parang ganun ang pensyon nila, ang laki. Biro nyo, kaysa naman matanggal ang pensyon nyo or manahimik na lang kayo, suportahan nyo na lang ang Pangulo. Di ba mas maganda yun? Magtulungan. Kabayan, grabe kayo. Napakagahaman nyo din sa pwesto eh. Baka sa mga kababayan natin dyan na mayroon pa ring mga nasa active duty pa. Di ba? Nasa active pa sila sa kasundaluan. Baka may balak kayo. Aba huwag niyo nang tangkain pa. Wala kayong maibutas sa Pangulo. Mabait ang Pangulo eh. Mahal niya ang taong bayan. Kaya hindi rin kami papayag. Basta-basta nyo na lang tanggalin. Halal ng bayan po yan. Kung mayroon kayong gusto nyo umupo sa gobyerno, hintayin nyo 2028, 3 taon na lang eh. Masyado kayong atat. Dapat ang iupo nyo, hindi magnanakaw. Hindi mamamatay tao. Tulad ni Sara Duterte. Diba? Kasi, bakit kanyo nasabi ko yan? Diba? Pag pinatay doon sa patay na lang ng si PBBM. Sabi niya doon sa hitman niya. Diba yan ang plano nila? Gusto nilang kitilin ang buhay ng Pangulo para mawala na. Yan ang binunyag ni Peebles Utos ni Digong. Diba? Utos ni Digong, nakitilin ang buhay ng Pangulo. Idamay pa yung mga anak niya. Subukan nyo lang. Tingnan natin kung saan kayo malalagay. Wag nyo maliitin ang kakayahan ni Pangulong Marcos Jr. Akala-kala nyo, tahimik lang yan. Alalahanin nyo, Pangulo ng bansa yan. So yun, mga kababayan. Diba? Itong mga to, ewan ko dito sa mga ito. Wala kayong kabusugan. So yun, mga bes, sa mga retards, mag-ingat-ingat kayo sa mga pinagsasabi nyo. Nakamonitor kayo. Hindi naman lahat yan, mga kababayan. Yung mga ibang retards nga, pumunta kay Pangulo eh. Nakikiisa sa kanyang expose. Suportado nilang Pangulo. Not all. Yung mga iba dyan na halang ang bituka. Hindi kayo naloka. So yun, mga kababayan, eto pa. So kung nakikita nyo to, itong mama na ito, isa ito na nagbabanta na patayin ang Pangulo. Hindi lang po ang Pangulo, mga kababayan, pati yung mga pamilya niya. Panoorin nyo yung video na talagang nakakagigil, Ito po ay retired Marine, mga bes. Sabi nga doon sa isang vlogs, nakita ko ito. Sabi doon, ito po ay dating organize yata ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022. Hindi ko mawari kung bakit bumaliktad dito, mga kababayan. Pakita natin sa kanya yung buong pangalan para makita ng lahat, makarating sa NBI, at makarating din si IDG, kasi para maimbestigahan at nang sa ganun matanggal ng pensyon at makasuhan. Medyo napakadelikado po, mga kababayan, yung sinabi niya. 'Di ba? Pang yun pang brutal ang kanyang mga binitewang salita. Biro mo, tadarin mo ang gutay-gutayin mo ang biro mo, gugutay-gutayin mo ang Pangulo sa harapan ng mga pamilya niya. 'Di ba? Sa tingin nyo kaya mangyayari 'yun? Hindi po mangyayari 'yun. Baka hindi niya kilala si PBBM, asintado po 'yun kung humawak ng baril. Baka mamaya maunahan pa 'yan. 'Di ba?
Alam nyo naman, ang bodyguard nun, hindi lang 10, sobra-sobra pa. Hindi nila kayang galawin ng Pangulo. Pero kung mano-mano lang, mano-mano, ika nga, duelo, ewan ko dito kung kakasa sa kay Pangulo. Asintado kung humawak ng baril si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Gusto ko sana ipakita yung kung paano siya, humawak. Oo, totoo, kaso lang hindi tinatanggap ni YouTube yun. Hindi ko na in-upload. Oo. Grabe itong mama na ito. Kung makapagsalita, saan kaya kumukuha ng ang hugot nito? Hindi kaya inutusan ni Digong? Oh, kasi itong mga ugaling klaseng ganito, mga kababayan, yan na po ang minana nila. Pag ang pinuno ng bansa ay raskal at askal, ugaling aso. Oh, walang preno yung bunganga. Yourself, kasi wala ka namang honor. Hayaan mo ang taong bayan ang maggutay-gutay sa iyo. We prepare sundang and gulo. Lahat kami ay pipila para tagain ka, tagtaring ka. Mismong nakatingin ang buong Marcos family sa aming gagawin sa iyo. You will be killed in Bolo. Family sa aming gagawin sa iyo. Ay pipila para tagain ka, tagtaring ka. Ay pipila para tagain ka, kami ay pipila para tagain ka, tagtaring ka. Mismong nakatingin ang buong Marcos family sa aming gagawin sa iyo. You will be killed in Bolo, not in a rifle na gagamitin sa iba pang mga magnanakaw. Gulo or bolo, sundang. Kung naapay lampas, lampas. Kung makalampas ka. Yan ang bagay sa inyo. But, itong mga klaseng mga tao, mga kababayan, dapat ito mabulok sa kulungan. Oh, mabigyan ng ng sampol. Tanggalan ng pensyon kung nagpipensyon siya. Oh, mukhang pera din no. Ang kapal ng mukha nga. Oh, you see, paano niya binantaan ng Pangulo? Oh, ba? Delikado yung kanyang sinasabi. Nakakakikilabot yung mga pinagsasabi niya. Hindi po maganda yun, mga kababayan. Ganunin mo ang Pangulo. Who you? O yan. Basta dides talaga, mamatay tao. Well, I think hindi naman lahat. Di ba? See? Kaya delikado itong ganitong klaseng banta. Hindi po hindi biro-biro ang ganito. So kailangan dito po matingnan, no? Kailangan may reklamo tong bakulaw na ito Dapat tanggalin ng pensyon. So I think ganyan po siguro ang dahilan kung bakit nagwa-warning ang EFP na sinuman mga retards, generals, or sino man, sa kasundulaan na nag-retard, dapat mag-ingat-ingat sila sa sinasabi nila. Pero yung video na yun, mga kababayan, bago po mag-rally nung last 2021 yun, dinilit niya po yun. Pero kahit dinilit mo yun, mayroon na pong kumbaga kinalat na po So ako, ikakalat ko rin. Para nang sa ganun makita. Actually, nag-comment ako rito sa kanyang sa kanyang post. Tinanggal yung mga comment ko Subukan mo lang kung kaya mo. So do you think pag ginawa nyo yon, sa tingin nyo hindi kayo habulin ng taong bayan? Huwag nyo subukan. Hindi papayag ang majority. Delikado ka sa Marcos loyalist. Hindi, sa mamayang Pilipino. Sa tingin nyo walang magtatanggol kay Pangulong Marcos Jr., doon po kayo nagkamali. Yan ang pakatandaan nyo. Itaga mo yan sa pagmumuka, Mr. Eduardo Aureo. Tanda-tanda mo na nga, dapat sa'yo magpahinga ka na nga makikisaw-saw ka pa wala ka naman ambag. Di ba mga bes, ano po ang kapalagay nyo sa sinabi niya? Hindi po maganda yun, hindi basta-basta. Kaya hindi po pwedeng palagpasan ng ganito. Dapat isisend ito sa website ng NBI. Para nang sa ganun, mabigyan ng leksyon ng tong hayop na ito. Kung lalaki lang ako, hamunin ko ito ng duelo
Matirang matibay talaga. So yun. Kapal ng mukha nito. Walang silbi sa lipunan yung mga ganitong tao. Ang yabang. O, di ba? Kung duelo lang ito at si PBBM, ewan ko lang to, pupulutin to sa kangkungan. O, di ba mga kababayan? Kayo, anong kapalagayan nyo dito? Kasi ganyan ang ginagawa nila, hindi kasi makuha yung gusto nila. Mga bubo. 'Di ba? Ngayon gusto nila iupo si Sara Duterte para magkakapwesto sila sa Malacanang. So do you think papayag ang majority itong mga to? Siyempre hindi papayag. Wag nating ito po ang pakatandaan natin. Huwag natin hayaan na makaupo itong mga to. Maghahasik sila ng lagim. Magiging madugo ang bansa na ito. Tandaan nyo yan. Lalo na yung si Sara. Walang alam sa pamuno. Pulpul. Naku po. Kawawang Pinas. Maubos ang kaba ng bayan. So, yun mga kababayan ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye bye bye. Nababus. God bless Philippines.